Umupo si Andrea sa harap ng computer screen at tiningnan ang mga numero na hindi magkasya sa kanyang isip. 700,000 PHP. Isang paglilipat sa isang Horizon Invest Corporation. Sigurado siya, walang ganoong horizon sa kanilang mga plano ng pamilya. Hindi kailanman binanggit ni Marco ang kumpanyang iyon. Kailanman. Kusa niyang kinuha ang telepono. Tinawagan ang kanyang asawa. Nagring. 1, 2, 3. Binaba. Kakaiba. Palaging sumasagot si Marco. Kahit na nasa meeting. Tumatawag siya pabalik pagkatapos ng ilang minuto. Tiningnan ni Andrea ang orasan. 10:30 ng umaga. Martes. Dapat nasa Cebu siya para sa negosasyon sa mga supplier. Sa anumang kaso, iyon ang sinabi niya kagabi habang nag-iimpake ng maleta. Binuksan niya ang banking app. Automatikong inilagay ang password. 15 taon ng pag-aasawa ang nagturo ng tiwala. Joint account. Galaw ng pondo. Sinimulan ni Andrea na mag-scroll sa kasaysayan ng transaksyon at sa bawat minuto, mas lalong namumutla ang kanyang mukha. Ang 700,000 PHP na paglilipat ay hindi lang ang operasyon. Ito pa ang isa. 3 linggo na ang nakakaraan. 550,000 PHP. Sa parehong tatanggap pa ang isa. Isang buwan na ang nakakaraan. O 480,000 PHP. Mabilis na nagkalkula si Andrea sa kanyang isip. Ang kanyang propesyon bilang chief accountant ay nagpakita ng kanyang sarili. Laban la 4,000,000 PHP sa huling 4 na buwan, basta nawala sa kanilang account. Paano niya ito hindi napansin? Pinikit ni Andrea ang kanyang mga mata. Sinusubukang alalahanin. Napakabigat ng huling ilang buwan. Taunang pag-uulat sa trabaho, pag-audit mula sa BIR. Pagkatapos ay nagkasakit si Alana. Lagnat ng 2 linggo. Nagtiwala siya kay Marco. Palagi niyang sinasabi na siya ang bahala sa pananalapi ng pamilya. Pagod ka na sa trabaho. Ako na ang bahala sa mga bill, ulit niya. At naniwala siya. Tinawagan ulit ni Andrea ang kanyang asawa. Ulit-ulit na nagring. Ulit-ulit na binaba. May mali. Binuksan niya ang browser at inilagay ang Horizon Invest Corporation sa search bar. Ilang clicks at narito siya. Impormasyon mula sa mga pampublikong pinagmulan. Ang kumpanya ay nakarehistro, 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang capital stock ay nakakatawang 10,000 PHP. Ang founder at general manager ay si Victoria Garcia, 34 taong gulang. Victoria Garcia. Inulit ni Andrea ang pangalan na ito ng malakas. Sinusubukang alalahanin kung may nabanggit ba si Marco na may ganoong pangalan. Hindi niya nabanggit. Binuksan niya ang social media at inilagay ang pangalan sa search bar. Ilang profile. Ang una ay isang matandang babae mula sa Davao. Ang pangalawa ay isang estudyanteng babae. Ang pangatlo ay nagpatigil kay Andrea. Sa screen ay may larawan ng isang kaakit-akit na babae na may mahabang maitim na buhok, matingkad na make-up, puting-puting ngiti, mamahaling damit. Sa paglalarawan ng profile nakasulat, Real Estate Broker. Tutulungan kang mahanap ang iyong pangarap na bahay. Sinimulan ni Andrea na mag-scroll sa mga larawan, mga office selfie, mga meeting sa kliyente, mga corporate event, at biglang huminto. Pinalaki ni Andrea ang isa sa mga larawan. Corporate event. Nakilala niya ang logo sa banner. Ang retail chain kung saan nagtatrabaho si Marco. Nakatayo si Victoria sa isang grupo ng mga empleyado. May hawak na baso ng champagne. At sa tabi niya, medyo malayo, ngunit malinaw na kasama sa parehong kumpanya. Si Marco. Ang kanyang asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Andrea. Nag-scroll pa si Andrea. Isa pang larawan mula sa corporate event. Iba ang petsa. Mas malapit na nakatayo si Victoria at Marco. May binubulong siya sa tenga nito. Tumatawa si Victoria. Susunod na larawan. Magkasama sila sa isang mesa. Isa pang joint selfie kasama ang isang grupo ng mga kasamahan. Ngunit ang mga tingin, nakita ni Andrea ang mga tingin na iyon. Masyadong matagal, masyadong makahulugan. Isinara niya ang laptop
at tumayo mula sa mesa. Kailangan niyang mag-isip. Nasa business trip ba si Marco o hindi? Binuksan ni Andrea ang kanilang shared account sa Grab app. Huling order. Kagabi 10:30 p.m. Pick-up address. Ang kanilang bahay. Drop-off address. Hindi na iya. Tulad ng sinabi niya. Kundi sa Ayala Avenue. Sa sentro ng Makati. Ibig sabihin, hindi siya lumipad kahit saan. Nasa Makati siya. At hindi siya sumasagot sa mga tawag. Umupo ulit si Andrea sa computer. Kailangan ng ebidensya. Isang bagay na konkreto. Nagpunta siya sa kwarto. Binuksan ang aparador. Kinuha ang laptop ni Marco. Bihira niya itong dalhin sa mga biyahe. Sabi niya sapat na ang kanyang work tablet. Binuksan. Alam niya ang password. Ang petsa ng kanilang kasal. Sentine si Marco. Sa anumang kaso, dati, nag-load ang desktop. Binuksan ni Andrea ang browser. Kasaysayan ng pagbabrowse. Standard na website. Balita. Trabaho. Sports. Walang kahina-hinala. Akala niya. Isasara na niya ang laptop. Nang mapansin niya ang icon ng Messenger. Sa sulok ng screen. Web version. Madalas kalimutan ni Marco na mag-log out sa account. Click at sa harap niya ang isang chat conversation. Mahaba. Ilang buwan. Ang unang mensahe ay may petsang Marso. 7 buwan na. Ang nakakaraan. Marco. Salamat sa konsultasyon tungkol sa issue ng pagbili. Malaki ang naitulong mo. Victoria. Walang anuman. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang. Marco. Ang sumunod na pag-uusap ay pangnegosyo. Mga tanong tungkol sa trabaho. Ilang dokumento. Pagtalakay sa mga supplier. Pagkatapos, mga 1 buwan, nagbago ang tono. Marco, ang ganda ng suot mo ngayon. Palagi kang ang ganda ng bihis. Victoria, salamat. Sinusubukan ko. Mukha ka ring maganda palagi. Marco, ramdam ni Andrea na kumikipot ang lahat sa loob niya. Nag-scroll pa siya, lalo nang nagiging personal ang mga mensahe. Mga papuri, mga biro, mga pahiwatig. At pagkatapos, hindi ko mapigilang isipin ka. Marco. Ako rin. Ano ang gagawin natin? Victoria. Magkita tayo ngayong gabi. Marco. Oo. Halika. Pinikit ni Andrea ang kanyang mga mata. Nais niyang isara ang laptop. Tumakbo. Kalimutan ang lahat ng nakita niya. Ngunit nanaig ang kanyang mga kasanayan sa propesyon. Kailangan niya ng mga katotohanan. Isang kumpletong larawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at patuloy na nagbasa. Ang pag-uusap sa huling 2 buwan ay ibang-iba, pangnegosyo, ngunit ibang uri. Nahanap ko na ang apartment. 3 kwarto, bagong gawa, magandang lugar. Ang paunang bayad ay 1.5 milyon. Victoria. Magaling. Na-transfer ko na ang pera sa account ng kumpanya. 1 pang linggo. At makokolekta na natin ang kinakailangang halaga. Marco. Sigurado ka bang wala siyang malalaman? Victoria. Sigurado ako. Masyadong abala si Andrea sa trabaho. Hindi niya man lang tinitingnan ang bank statement. Nagtitiwala siya sa akin ng buo. Marco. Kailan mo siya sasabihin? Victoria? Malapit na. Una. Ayusin natin ang apartment. Pagkatapos ay magpa-file ako ng annulment. Gusto kong mayroon tayong sariling lugar bago magsimula ang paghahati ng ari-arian. Marco, gusto ko nang simulan ang bagong buhay kasama ka. Victoria. Ako rin, mahal. Magtiis ka pa ng kaunti. Marco. Walang galaw na nakaupo si Andrea. Bumubuo ang isang larawan sa kanyang isip. Pagtataksil. Malinaw ito. Ngunit hindi ito isang simpleng kaswal na relasyon. Ito ay isang plano. Pinag-isipan, mapanghamak na plano. Inilabas ni Marco ang kanilang mga joint funds. Inilipat ang isang apartment sa pangalan ng kanyang kabit. At nagplano ng annulment. At siya, si Andrea, ay iiwan na walang anuman. Isang mapagtiwalang tanga. Nagpatuloy siya sa pagbabasa.
Ang mga mensahe ay lalong naging lantaran. Kumuha ako ng pautang na sinigurado ng bahay bakasyunan. True milyon. Sapat na ito para sa mortgage. Marco, ang bahay bakasyunan ay nakapangalan sa iyo. Victoria? Oo, hindi alam ni Andrea na inilipat ko ito sa aking pangalan lamang. Akala niya pareho kaming may-ari. Marco, ikaw ay henyo. Victoria, maingat lang. Marco, tumayo si Andrea at naglakad-lakad sa kwarto. Ang bahay bakasyunan. Iyon mismong bahay bakasyunan na binili nilang magkasama 8 taon na ang nakakaraan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon para sa paunang bayad. Sinabi ni Marco na ililipat niya ito sa pangalan nilang dalawa. Ngunit siya, dahil sa pagtitiwala sa kanya, ay hindi man lang sinuri ang mga dokumento. Basta naniwala. At ngayon ang bahay bakasyunan na iyon ay nakasanla para sa isang pautang na kinuha niya para sa kanyang kabit. Gaano pa kadami? Bumalik si Andrea sa laptop. Kailangan niyang alamin ang buong katotohanan. Binuksan niya ang folder na may mga dokumento, kontrata, resibo, bank statement, at narito ito. Loan agreement para sa 3 milyong PHP sa 9% annual interest. 5 taon ang term. Ang collateral ay isang loteng may bahay sa Tagaytay. Petsa ng paggawa, 2 buwan na ang nakakaraan. Mabilis na nagkalkula si Andrea. 2.5 milyon ang inilabas sa account ng kumpanya ni Victoria. 3 milyong pautang. Kabuuan 5.5 milyong PHP. Ito ang lahat ng kanilang ipon, kasama ang pautang. At lahat ng ito ay napunta sa bagong buhay ni Marco, kasama ang kanyang kabit. Binuksan niya ang email ni Marco. Mga email mula sa mga bangko, abiso ng pag-apruba ng pautang, isa pang email mula sa isang real estate agency, pagreserba ng apartment, 3 kwarto, 75 SQ, bagong gawa sa Alabang, halaga 7,800,000 PHP, paunang bayad, 1.5 milyon, mortgage para sa natitira. Nag-screenshot si Andrea, ang pag-uusap, ang mga dokumento, ang mga email, lahat ng magagamit niya, inilagay sa flash drive. Pagkatapos ay dinoble pa sa cloud storage. Hindi siya pwedeng mag-risk. Ang ebidensya ay dapat manatili sa anumang kaso. Tiningnan niya ang orasan. 4:30 ng hapon. Babalik si Alana mula sa paaralan, pagkalipas ng 1 oras. Hindi niya pwedeng makita siya ng anak niya sa ganitong estado. Kailangan niyang kalmahin ang sarili. Naghugas si Andrea ng malamig na tubig. Uminom ng mainit na kape. Tiningnan ang sarili sa salamin. 37 taong gulang. Hindi naman masama ang hitsura para sa kanyang edad. Payat, maayos, trabaho, pamilya, bahay, lahat ay nasa ayos. O tila nasa ayos. Nag-vibrate ang telepono, mensahe mula kay Marco. Pasensya na. Nasa negosasyon ako. Tahimik ang telepono ko. Kumusta? Tiningnan ni Andrea ang screen. Nais niyang isulat ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanya. Ngunit hindi. Masyadong maaga. Kailangan muna ng plano. Maayos lang. Kailan ka babalik? Isinulat niya. Bukas ng gabi. Namiss mo ako? Sobrang. Ibinaba niya ang telepono. Kinabukasan. Ibig sabihin, mayroon siyang 2 araw. 2 araw para planuhin ang lahat at kumilos. Kinuha ni Andrea ang telepono at tinawagan ang kaibigan niya. Si Lena ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang law firm. Kung sino man ang makakapagsabi ng magaling na abogado, siya iyon. Hello Lena, pwede tayong mag-usap? Oo naman. Anong nangyari? Kakaiba ka. Kailangan ko ng abogado. Isang magaling na abogado sa pamilya. Agad-agad. May seryoso bang problema? Annulment at posibleng pandaraya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pumunta ka sa akin ngayon. Susunduin ko si Alana mula sa paaralan at dadalhin ko sa bahay ko. Kasama ko ang mga bata na mag-aaral. Kailangan mong mag-usap. Salamat Lena. Nagbihis si Andrea
Kinuha ang kanyang bag na may flash drive at mga dokumento. Bago umalis, tiningnan niya muli ang apartment. Ang 3 silid na unit na ito sa Parañaque ay binili gamit ang kanyang pera bago ang kasal. Si Marco ay nakarehistro lamang dito. Ibig sabihin, mananatili ang apartment sa kanya. Mayroon siyang kahit papaano. Sa bahay ni Lena, gumugol siya ng 2 oras. Sinabi ang lahat, ipinakita ang mga dokumento. Nakikinig ang kanyang kaibigan. Umiiling. Minsan ay napapasigaw. Peste. Tunay na peste ang Marco mo. Akala ko disente siyang tao. Akala ko rin. 17 na taon. Listen, kailangan mo talaga ng abogado. At magaling. Mayroon kaming si Attorney Olivia Reyes. Sa aming firm, dalubhasa sa mga kaso ng pamilya. Mahigpit, ngunit patas. Tutulungan ka niya. Pwede akong mag-set up ng meeting para bukas ng umaga. Ayusin mo. Bumalik si Andrea sa bahay. Huli na ng gabi. Tulog na si Alana. Dinala siya ni Lena at pinatulog. Mabuting kalooban. Nagpunta si Andrea sa kusina. Nagtimpla ng kape. Umupo sa tabi ng bintana. Mayroon pa siyang ilang mensahe mula kay Marco sa telepono. Pang-araw-araw, normal, na parang walang nangyayari, na parang hindi niya ninakawan ang kanyang sariling pamilya, na parang hindi niya pinaplano, naiwan ang kanyang asawa para sa kanyang kabit. Kinaumagahan, inihatid ni Andrea si Alana sa paaralan at nagpunta sa abogado. Sinalubong siya ni Attorney Olivia Reyes sa isang maliit ngunit maayos na opisina. Isang babae na nasa mga 50. May kulay abong buhok, mahigpit na suit, matulungin na tingin. Ikwento mo, sabi niya, habang binubuksan ang kanyang notebook. Nagkuwento si Andrea, ipinakita ang lahat ng dokumento, mga screenshot, mga bank statement. Tahimik na nakinig ang abogado. Paminsan-minsan ay nagtatala. Naiintindihan ko. Sa wakas ay sabi niya. Ang sitwasyon ay hindi ka nais-nais. Ngunit hindi naman walang pag-asa. Una, ikaw ay co-borrower sa mga account, kaya may karapatan kang i-block ang mga transaksyon. Ikalawa, ang paglabas ng pondo ng walang pahintulot mo ay paglabag sa family code. Ikatlo, kung ang pera ay inilipat sa isang shell corporation, ito ay maaaring ituring na pandaraya. Mayroon tayong basehan para mag-file ng reklamo sa pulisya. Ano ang kailangan kong gawin? Una, bukas na bukas. Pumunta ka sa bangko at i-block ang lahat ng joint accounts. Bilang co-borrower, may karapatan ka rito. Ikalawa, mag-file ka ng reklamo tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon. I-freeze ng bangko ang mga account habang iniimbestigahan. Ikatlo, kolektahin ang lahat ng dokumento para sa apartment. Ito ay binili bago ang kasal gamit ang iyong pera. Kaya hindi ito napapailalim sa dibisyon. Pang-apat, bukas na bukas. Magpa-file tayo ng annulment at partition of property. At panlima, magreklamo sa pulisya tungkol sa pandaraya. Paano naman ang bahay bakasyunan? Ang bahay bakasyunan ay nakasanla. Kung mapapatunayan natin na ang pautang ay kinuha ng walang pahintulot mo at para sa mapanlinlang na layunin, maaari nating tutulan ang kontrata. Ngunit mas mahirap ito. Kakailanganin ng oras at matibay na ebidensya. Mayroon akong mga pag-uusap. Nakasulat ang lahat doon. Ngumiti si Attorney Olivia. Kung gayon, mayroon tayong magandang pagkakataon. Pumunta ka sa bangko. I-block ang mga account ngayong araw. At bukas ka na lang bumalik. Aayusin natin ang aplikasyon. Lumabas si Andrea ng opisina na may malinaw na plano ng pagkilos. Nawala ang takot. Ang pumalit ay malamig na determinasyon. Akala ni Marco na siya ay isang mapagtiwalang may bahay na walang mapapansin. Nagkamali siya. Agad siyang tinanggap sa bangko. Nakinig ang manager sa sitwasyon. Humingi ng mga dokumento. Ikaw nga ay co-borrower sa lahat ng account. May karapatan kang i-block ang mga transaksyon. Ngunit naiintindihan mo ba na hindi matutuwa ang iyong asawa? Naiintindihan ko. Sige, aayusin namin ang pag-block. Maaari ka ring mag-file ng reklamo.
tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon. Magsasagawa kami ng internal na pagsusuri. Gagawin ko. Pagkalipas ng isang oras, na-block na ang lahat ng joint accounts. Umabot sa 4 na milyong piso ang kabuuang halaga. Ito ang natitira matapos ang lahat ng paglilipat ni Marco. Ngunit mayroon pa rin siyang kahit papaano. Lumabas si Andrea ng bangko. 2:30 na. Dapat babalik si Marco bukas ng gabi. Ngunit malalaman niya ang tungkol sa pag-block ng mas maaga. Sa sandaling subukan niyang gamitin ang kanyang card. Hindi siya nagkamali. Pagkalipas ng 2 oras, sunod-sunod ang tawag sa telepono. Marco. 1, 2, 3, 4. Hindi sinasagot ni Andrea ang tawag. Hayaan siyang mahirapan. Hayaan niyang maintindihan na hindi na lahat ay kontrolado niya. Sa wakas, sinagot niya ang 5 tawag. Oo. Kalmado ang kanyang boses. Anong ginawa mo? Peste ka! Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang i-block ang account? Galit na sigaw ng kanyang asawa sa telepono. Ngumiti si Andrea. Hindi niya alam na nalaman na niya ang lahat. At ang kanyang kabit. At ang lahat ng dumi na ginawa niya sa likod niya. Ngunit ito ay simula pa lamang ng kanyang mabagal at masakit na pagtatapos. Marco, alam ko ang tungkol kay Victoria. Ang tungkol sa pera. Ang tungkol sa apartment. Ang tungkol sa lahat. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nahihirapang huminga. Anong Victoria? Ano ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Tigilan mo na. Nakita ko ang inyong pag-uusap. Nakita ko ang mga dokumento. Alam ko ang tungkol sa pautang. Na sinigurado ng bahay bakasyunan. Alam ko ang tungkol sa Horizon Invest Corporation. Alam ko ang lahat. Isa pang paghinto. Narinig ni Andrea ang kanyang mabigat na paghinga. Andrea, makinig ka. Hindi ito ang iniisip mo. Talaga? At ano naman ang iniisip ko, Marco, na inilabas mo mula sa pamilya ang 5.5 milyong PHP para bumili ng apartment para sa iyong kabit? Na nagplano ka ng annulment sa sandaling maayos mo ang apartment? Na niloko mo ako sa loob ng 15 taon? Ano nga ba ang iniisip ko? Lahat ng ito ay si Victoria. Siya ang nagtulak sa akin. Ayoko naman. Oo, syempre, pinilit ka niya. Kinuhanan ka niya ng baril sa ulo, nang ilipat mo ang pera natin, nang kumuha ka ng pautang, nang isinulat mo sa kanya, na masyado akong abala para mapansin ang kahit ano. Andrea, please, mag-usap tayo ng maayos. Pupunta ako ngayon. Ipapaliwanag ko ang lahat. Hindi na kailangan. Dumating ka na lang sa makalawa. Tulad ng plano, magpa-file ako ng annulment at isang reklamo sa pulisya para sa pandaraya. Hindi mo magagawa. Tingnan natin. Ibinaba ni Andrea ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa loob niya ay may kamanghamanghang kalinawan. Ginawa niya ang unang hakbang at walang balikan. Kinagabihan, nang matulog si Alana, umupo si Andrea sa kusina kasama ang kanyang laptop. Nag-aaral siya ng impormasyon tungkol kay Victoria Garcia, mga social media, forum, review tungkol sa kanyang trabaho bilang real estate broker, at biglang nakakita ng kakaibang komento sa isa sa mga forum. Mag-ingat kay Victoria Garcia. Niloko niya ang asawa ko. Magkasama silang gumawa ng kumpanya. Kumuha ng pera. At pagkatapos ay nawala siya. Naiwan ang asawa ko sa utang. Walang nagawa ang pulisya. Ang komento ay mula sa isang babae na nagngangalang Cherry. Inilagay 2 taon na ang nakakaraan. Kinopya ni Andrea ang mga kontak na iniwan ni Cherry at nagsulat sa kanya sa pribadong mensahe. Hello? Nakatagpo din ako ng Victoria Garcia. Maaari ba tayong mag-usap? Dumating ang sagot pagkalipas ng 10 minuto. Oo naman. Mas mabuting malaman mo kung sino ang kinakaharap mo. Magtawagan tayo. Nag-usap sila ng 1 oras. Ikinuwento ni Cherry ang kanyang istorya. Nakilala ni Victoria ang kanyang asawa sa trabaho. Nakuha ang kanyang tiwala. Kinumbinsi siyang magtayo ng isang kumpanya para sa pamumuhunan. Halos lahat ng pera nito ay inilipat niya doon.
Pagkatapos ay nawala si Victoria. Ang kumpanya ay naging bogus. Ang pera sa mga account ay hindi na masusubaybayan. Sinubukan ng asawa ni Cherry na mag-file ng kaso, ngunit walang nangyari. Hindi na patunayan ang koneksyon ni Victoria sa nawawalang pera. Profesional siya, sabi ni Cherry. Nalaman ko, pagkatapos na hindi kami ang una. Mayroon siyang napag-aralan na modus. Niluloko niya ang mga may asawang lalaki. Kinukuha ang pera. Nawawala. Nagpapalit ng mga lungsod. Minsan ay mga pangalan. Siguro may kasabwat siya. Sinubukan mong humanap ng ibang biktima. Sinubukan. Nakahanap pa ako ng 2, ngunit takot silang makialam. Ayaw ng mga asawa ang iskandalo. Ang mga asawa ay naghiwalay na lang. At sinubukang kalimutan. Walang lumaban. At si Victoria ay patuloy sa kanyang laro. Hindi ko balak na basta na lang maghiwalay at kalimutan. Matigas na sabi ni Andrea. Kung gayon, hawakan mo ang numero ko. Kung may kailangan, handa akong magbigay ng pahayag. Sinulat ni Andrea ang lahat. Mga contact. Ngayon ay hindi lamang siya may kaso ng pagtataksil ng asawa, kundi isang serial fraudster. At, sa makatuwid, hindi lamang si Marco ang maaaring kasuhan, kundi pati na rin siya. Kinabukasan, nasa abogado ulit si Andrea. Ikinuwento ang pag-uusap nila ni Cherry. Nag-isip si Attorney Olivia. Nagbabago ito ng sitwasyon. Kung si Victoria Garcia ay isang serial fraudster, hindi na ito simpleng problema ng pamilya, kundi isang criminal case. Kailangang makipag-ugnayan sa pulisya, ibigay ang lahat ng datos. Kung makahanap pa tayo ng ibang biktima, magiging malaking kaso ito. Handa ako. Binuo nila ang reklamo sa pulisya. Isinasaad ang lahat ng katotohanan. Kalakip ang mga ebidensya. Pinirmahan ni Andrea ang dokumento. Ngayon ay kailangan na lang maghintay. Bumalik si Marco kinabukasan ng gabi. Sinalubong siya ni Andrea sa pasilyo. Mukha siyang pagod. Galit. Talaga bang binablock mo ang mga account? Ang unang sinabi niya. Hindi mo ba naiintindihan na hindi na ako makakabayad kahit sa Grab? Kailangan kong manghiram ng pera. I'm sorry. Umupo tayo at mag-usap ng maayos. Wala nang dapat pag-usapan. Nag-file ako ng annulment at reklamo sa pulisya. Namutla si Marco. Pulisya? Para saan? Para sa pandaraya, pagkuha ng pondo, nang walang pahintulot ng asawa, paggamit ng shell company para sa paglilinis ng pera. Sa tingin ko, sapat na iyon. Hindi mo magagawa iyon. Kaya ko. At kaya ko talaga. Umalis ka sa apartment na ito. Akin ito. Binili bago magpakasal. 15 taon na akong nakatira dito. Hindi ko problema. Ipunin mo ang gamit mo. At umalis ka. O tatawagan ko ang pulisya. Tiningnan siya ni Marco. Na parang ngayon lang niya ito nakita. Nababaliw ka na ba? Hindi. Nagkamali lang ako. Tumalikod siya. At nagpunta sa kwarto. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas siya na may dalang bag. Pagsisisihan mo ito. Hindi ko pagsisisihan. Sumara ang pinto. Naiwan si Andrea na mag-isa. Umupo sa sofa. Nasa bahay ni Lena si Alana. Kinuha siya ng kaibigan niya para sa isang gabi upang hindi makita ng bata ang iskandalo. At ngayon, sa katahimikan ng walang laman na apartment, biglang naramdaman ni Andrea hindi ang ginhawa, kundi isang kakaibang kawalan. 15 taon, 20 taon ng buhay. Kasama ang isang tao na naging estranghero, na nagtaksil, nagnakaw, nagplano na iwan siya, at hindi man lang niya napansin kung kailan nagkamali ang lahat. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hello? Nakita ko ang mensahe mo sa forum tungkol kay Victoria Garcia. Mayroon din akong katulad na kwento. Pwede ba tayong mag-usap? Tiningnan ni Andrea ang screen. Isa pang biktima. Ibig sabihin, tama si Cherry. Hindi lang si Victoria Garcia. Isang kaswal na kabit.
Siya ay isang profesional na scammer. Oo naman, tawagan mo ako, isinulat ni Andrea. Naghihintay ang isang mahabang laban. Mga korte, bumubuntong hininga, mga pagdinig, mga iskandalo. Ngunit handa si Andrea. Hindi na siya ang mapagtiwalang asawa. Siya ay isang mandirigma at lalaban siya hanggang sa huli. Ang babae ay nagngangalang Melanie. Nakatira siya sa Baguio. Ang kwento ay halos magkapareho. Nakilala sa trabaho. Naging magkasintahan. Naglabas ng pera sa pamamagitan ng isang shell company. Nawala si Victoria. Doon lang. Ang pangalan niya ay Valerie Lopez. Parehong hitsura, parehong modus operandi, parehong scam. Nawalan ng asawa ko ng 3 milyong piso, sabi ni Melanie. Kumuha ng pautang. Ibinenta ang kotse. Ipinangako niya na mag-invest sa real estate, pagkatapos ay nawala na lang. Hindi sinasagot ang mga telepono. Sarado ang opisina. Naging bogus ang kumpanya. Nag-depress ang asawa ko. Hindi nakapagtrabaho ng kalahating taon. Kasalukuyang inaayos ang annulment namin. Nag-file ba kayo ng reklamo sa pulisya? Nag-file kami. Ngunit walang nangyari. Hindi nila mapatunayan na siya ay isang scammer. Formalidad lang ang lahat, bilang investment. Ang asawa ko mismo ang naglipat ng pera. At ang kanyang pagkawala, well, ano ba? Lumipat lang siya. Sinusulat ni Andrea ang lahat. Mga pangalan, petsa, halaga. Nagbubuo na ang isang larawan. Gumana si Victoria sa isang napag-aralan na scam. Nang hindi bababa sa 30 taon, nagpapalit ng mga lungsod, pangalan, ngunit ang esensya ay nananatili. Melanie, handa ka bang magbigay ng testimonya kung sakaling umabot sa korte ang kaso? Gusto kong sagutin niya sa wakas ang lahat. Sa loob ng sumunod na 3 araw, nakahanap pa si Andrea ng 3 babae. Sa Taguig, Iloilo, Cagayan de Oro. Sa lahat ng lugar, parehong kwento. Lumabas si Victoria. Nahuli ang loob ng mga may asawang lalaki, inilabas ang pera at nawala. Ang kabuuang halaga ng pinsala, sa lahat ng kilalang kaso, ay lumampas sa 20 milyong piso. Gumawa si Andrea ng isang group chat. Pinangalanan lang itong mga biktima ni VC. 5 kababaihan, 5 pamilyang nawasak, 5 kuwento ng pagtataksil. Ngunit ngayon ay mayroon na silang lakas. Magkasama sila. Kailangan nating lumapit sa NBI. Isinulat ni Andrea. Hindi na ito simpleng pandaraya. Ito ay organisadadong kriminal na gawain. Dapat mayroon siyang mga kasabwat. Sumang-ayon ang lahat. Pagkalipas ng 1 linggo, nag-file si Andrea at ang kanyang abogado ng isang kolektibong reklamo. Kalakip ang lahat ng ebidensya. Ang mga kontak ng iba pang biktima, mga dokumento. Tinanggap ang kaso para sa pagsasaalang-alang, ngunit habang tumatakbo ang investigasyon, nagpatuloy ang buhay, si Marco ay nagrenta ng apartment. Sinusubukang makipag-ugnayan kay Andrea. Tumatawag, nagpapadala ng mensahe, nagmamakaawa para sa isang meeting. Hindi niya pinansin. Pagkatapos ay sinimulan niyang tawagan ang kanilang mga kaibigan. Unang tumawag ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena. Andrea, anong nangyayari? Sabi ni Marco. Pinalayas mo siya sa bahay, sabi niya. Nagsiselos ka lang, nang walang dahilan, na nababaliw ka. Aling Nena, wag mo siyang paniwalaan. Mayroon akong lahat ng ebidensya. Inilabas niya ang 5.5 milyong piso mula sa aming pamilya para sa kanyang kabit. Ngunit napakakumbinsi niya magsalita. Palagi siyang magaling magsalita. Kaya nga 15 taon akong walang napansin. Hindi lahat ay naniwala kay Andrea. Ang ilang kakilala ay tinalikuran siya. Si Marco ay kaakit-akit, marunong magbigay ng magandang impresyon, habang si Andrea ay palaging tahimik, hindi napapansin. Inisip ng ilan na siya ay talagang nagseselos, na gumawa siya ng gulo ng walang dahilan. Ang pinakamahirap ay ipaliwanag kay Alana. Umiyak ang kanyang anak, hindi maintindihan kung bakit hindi nakasama nila ang kanyang ama. Hindi na pumasok sa detalye si Andrea. Basta sinabi lang niya
na hindi na sila pwedeng magkasama ng kanyang ama, na ito ay desisyon ng matatanda at mahal nila si Alana. Dahil ba sa akin? Tanong ng bata habang umiiyak. Hindi, Sinta, hindi dahil sa iyo. Ito ay sa pagitan ko at ng iyong ama. Wala kang kasalanan. Ngunit lumayo si Alana. Bumagsak ang kanyang mga marka. Huminto sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Naintindihan ni Andrea na kailangan ng bata ng tulong. Inilista ang kanyang anak sa isang child psychologist. Nagpadala si Marco ng isang opisyal na sulat sa pamamagitan ng abogado, humihingi ng pag-unblock ng mga account, nagbabanta na magdemanda dahil sa ilegal na aksyon. Ngumiti lang si Attorney Olivia nang basahin ito. Hayaan mo siyang magdemanda. Mayroon tayong matibay na kaso. Lahat ng paglilipat ay may dokumento. Ang pag-uusap sa kanyang kabit ay nagpapatunay ng intensyon. Ang pautang na sinigurado ng bahay bakasyunan nang walang pahintulot mo. Dagdag pa ang testimonya ng ibang biktima. Sinusubukan lang niya. Ngayong takutin tayo. At kung talagang magdemanda siya, kung gayon ay lalabas ang lahat ng katotohanan sa korte. Sa tingin ko, hindi niya ito gagawin. Tama si Attorney Olivia. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala si Marco ng bagong sulat, humihingi ng meeting. Gustong makipag-areglo ng maayos. Naganap ang meeting sa isang cafe, neutral na teritoryo. Dumating si Andrea kasama ang kanyang abogado. Mag-isa si Marco. Mukha siyang masama. Gusot na suit, hindi ahit. Madilim na bilog sa ilalim ng mata. Andrea, itigil na natin ang bangungot na ito. Nagsimula siya. Inaamin ko na nagkamali ako, na gumawa ako ng karumal-dumal na bagay. Ngunit ayusin natin ang lahat ng mapayapa, nang walang mga korte at pulisya. Gusto mong makipag-areglo. Matapos ang ginawa mo, ibabalik ko ang pera paunti-unti. Ngunit ibabalik ko. Ibibigay ko sa iyo ang apartment. Magbabayad ako ng suporta para kay Alana ng maayos. Tanggalin mo lang ang reklamo sa pulisya. Tiningnan siya ni Andrea. Minsan ay mahal niya ang taong ito. Pinakasalan siya. Nagkaanak. Bumuo ng pamilya. Ngunit ngayon nakikita niya ang isang estranghero. Natakot na lalaki. Hindi. Ano ang hindi? Hindi ko tatanggalin ang reklamo. Hindi lang ako ang ninakawan mo. Ginagamit mo ang iyong posisyon sa trabaho. Kasali ka sa isang scam. At kailangan mong panagutan ito. Andrea. Pero ako ito. Ang asawa mo. Ang ama ng iyong anak. Huminto ka sa pagiging asawa ko nang makipag-ugnayan ka sa babaeng iyon. Huminto ka sa pagiging ama nang ninakaw mo ang kinabukasan ng iyong anak. Tumayo si Marco. Pagsisisihan mo ito. Makakahanap ako ng paraan para makapaghiganti sa iyo. Subukan mo. Kalmadong sagot ni Andrea. Umalis siya. Malakas na isinara ang pinto ng cafe. Tuwang-tuwa ang abogado. Magaling. Hindi ka nagpadaig sa manipulasyon. Ngunit hindi pala walang saysay ang mga banta ni Marco. Pagkalipas ng isang linggo, tinawagan si Andrea ng kanyang biyenan. Si Ginang Lopez ay nagsalita ng pautal-utal. Balisa. Andrea, pumunta ka sa akin agad. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Dumating si Andrea kinagabihan. Mukhang malungkot ang kanyang biyenan. May tumpok ng mga dokumento sa mesa. Bumisita si Marco kahapon. Nagsimula siya. Nagdala siya ng mga dokumento. Humingi ng pirma. Sabi niya para daw sa BIR. Na kailangan daw ilipat ang apartment ko sa pangalan niya sa maikling panahon para sa ilang benepisyo. Pinirmahan ko. Palagi akong nagtitiwala sa aking anak. Kinuha ni Andrea ang mga dokumento. Binasa ng mabilis. Deed of donation. Ibinigay ni Ginang Lopez ang kanyang 2 silid na apartment kay Marco. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko naiintindihan noong una. Ngunit sinabi sa akin ng kaibigan ko na niloko ako, na hindi na akin ang apartment. Pumunta ako sa notaryo. Nagtanong. Kinumpirma niya. Legal ang transaksyon. Ang apartment ay pag-aari na ni Marco. Humigpit ang kamao ni Andrea.
Ginamit ni Marco ang sarili niyang ina. Pinilit siyang pirmahan ang isang deed of donation upang ilayo ang apartment sa posibleng pag-aresto o upang ibenta at makakuha ng pera. Ginang Lopez. Maaari nating subukang tutulan ang transaksyon. Patunayan natin na naloko ka. Ngunit ako mismo ang pumirma. Hindi ako nagbasa. Basta naniwala lang. Ito ay tinatawag na pag-abuso sa tiwala. Mayroon tayong pagkakataon. Umiyak ang biyenan. Buong buhay ko ipinagmamalaki ko ang aking anak. Akala ko mabait siyang tao. Ngunit niloko niya ang kanyang sariling ina para sa pera. Niyakap siya ni Andrea. Lalaban tayo ng magkasama. Kinuha ni Attorney Olivia ang kaso. Nag-file sila ng demanda para tutulan ang deed of donation. Ang batayan ay panloloko, pag-abuso sa tiwala, paggamit ng matanda para sa makasariling layunin. At pagkalipas ng ilang araw, dumating ang balita mula sa investigador. Si Victoria Garcia ay idineklara na pinaghahanap. Ang kanyang huling kilalang lokasyon ay Manila. Ngunit matapos siyang tanggalin sa trabaho mula sa retail chain, nawala siya. Hindi sinasagot ang mga telepono. Ang inupahang apartment ay walang laman. Ang mga social media account ay tinanggal. Profesional siya. Sabi ni investigator Leo Santiago. Alam niya kung paano magtago. Ngunit makikita namin siya. Maaga o huli, magkakamali siya. Patuloy na nagsagawa si Andrea ng sarili niyang investigasyon. Gumugugol ng oras sa internet, naghahanap ng mga pagbanggit kay Victoria sa iba't ibang pangalan, at minsan ay nakakita ng kakaibang artikulo sa isang pahayagan sa Cebu. 2 taon na ang nakakaraan. Isang babae na nagngangalang Cherry Lim ay inaresto doon para sa pandaraya. Sa larawan ay si Victoria pa rin. Ngunit isinara ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Ipinaalam ni Andrea ang artikulo sa investigador na nangakong susuriin ito. Unti-unting nagkakakonekta ang mga piraso. Victoria Garcia, aka Valerie Lopez, aka Cherry Lim. Hindi bababa sa 3 kilalang pangalan. Hindi bababa sa 7 lungsod. Hindi bababa sa 15 biktima. At sa bahay, nagpatuloy ang buhay. Unti-unting bumabawi si Alana. Tumulong ang psychologist. Mas madalas nang ngumiti ang bata. Bumalik sa pag-aaral. Nakikipagkita sa kanyang ama minsan. Sa 2 linggo, dumating si Marco. Kinuha ang kanyang anak sa loob ng ilang oras. Hindi humahadlang si Andrea. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang ama ni Alana. May mga pagbabago rin sa trabaho. Ikinuwento ni Andrea sa kanyang amo ang kanyang sitwasyon. Hindi pumasok sa detalye. Basta ipinaliwanag lang na nag-aanul siya at dumadaan sa isang mahirap na panahon. Naintindihan ng management. Nag-alok pa nga ng tulong ng abogado ng kumpanya kung kinakailangan. Ngunit ang pinaka-hindi inaasahang nangyari, pagkalipas ng 1 buwan matapos ang hiwalayan nila ni Marco, nilapitan si Andrea ni Mike Rivera, ang mismong kasamahan ni Marco, na minsan ay nagbigay ng mga dokumento tungkol sa mga opisyal na anomalya. Miss Andrea, pwede ba tayong mag-usap? Nagkita sila sa parehong cafe. Seryoso ang mukha ni Mike. May nalaman pa ako tungkol kay Marco at Victoria. At mas malala ito kaysa sa akala ko. Ano iyon? Ginagamit ni Marco ang kanyang posisyon sa trabaho, hindi lamang para sa kickbacks. Gumagawa siya ng mga peking pagbili, nagpapataas ng presyo. Ang pagkakaiba ay napupunta sa mga account ng mga shell company. Isa sa mga kumpanyang iyon ay ang Horizon Invest Corporation. Si Victoria ay hindi lang isang kabit. Siya ay kasabwat niya. Magkasama silang nagtatrabaho. Nanlalamig si Andrea. Ibig sabihin, hindi siya biktima ng panloloko. Hindi. Siya ay aktibong kasali sa scam. Posibleng hindi ito ang unang beses na ginawa nila ito. Sa pagkakataong ito, nagpasya lang siya na oras na para iwanan ang kanyang lumang buhay at simulan ang bago kasama ang isang bagong babae. At may pera. Mayroon kang ebidensya? Oo. Ang internal audit ng kumpanya ay nakakita ng mga paglabag na nagkakahalaga ng higit sa 5 milyong piso. Sinuspinde si Marco sa kanyang posisyon, kasalukuyang may administrative investigation.
Sa lalong madaling panahon, ipapasa ang mga materyales sa pulisya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Natahimik si Mike. Dahil alam ko kung paano kapag nagtaksil ang isang malapit na tao. Umalis ang asawa ko, 3 taon na ang nakakaraan. Kinuha ang lahat ng pwede niyang kunin. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. At gusto kong tumulong. Tiningnan siya ni Andrea. Mas matanda ng ilang taon si Mike kay Marco. Isang kalmado, mapag-isip na lalaki. Nagkita sila ng ilang beses sa mga corporate event. Ngunit hindi talaga sila nakapag-usap. Salamat. Kailangan ko talaga ng suporta ngayon. Nagsalita sila ng mahigit 1 oras. Hindi lang tungkol kay Marco, kundi tungkol sa buhay, trabaho, at mga plano. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Andrea na makapag-usap ng bukas sa isang tao, nang walang takot, nang walang pagtatago. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang, sabi ni Mike habang nagpapaalam. Palagi akong handa tumulong. At pagkalipas ng 2 araw, bumuhos ang balita. Tumawag ang investigador at sinabi, si Victoria Garcia ay inaresto sa Boracay sa airport habang sinusubukang lumipad patungong Malaysia. Mayroon siyang mga pekeng dokumento na may 3 magkaibang pangalan, sabi ni Santiago. Mayroon siyang humigit kumulang 8 milyong piso sa kanyang mga account. Kasalukuyan kaming nagsasagawa ng search. Kinukuha ang mga dokumento. Nagbibigay na siya ng pahayag. At ano ang sinasabi niya? Sa ngayon ay tumatanggi siya. Ngunit nagsisimula pa lang kami. Iimbestigahan namin. Nakipag-ugnayan si Andrea sa mga babae sa chat. Lahat ay masaya. Sa wakas nahuli ang scammer. Sa wakas ay magkakaroon ng hustisya. Ngunit nang mawala ang euphoria, naintindihan ni Andrea na ito ay simula pa lamang. Naghihintay ang mga pagtatanong. Mga korte, mga eksperto, kailangan patunayan ang pagkakasala ni Victoria sa bawat episode. At ito ay oras, nerbiyos, lakas. Nalaman ni Marco ang pag-aresto kay Victoria, na isa sa mga nauna. Tumawag mismo kay Andrea. Kakaiba ang kanyang boses, takot o galit. Masaya ka ba? Ngayon ay nakakulong na siya. Sa tingin ko, kailangan maibalik ang hustisya. Ginamit niya ako. Naiintindihan mo? Umibig lang ako. At siya. Tigilan mo na, Marco. Alam ko ang katotohanan. Magkasama kayong nagtrabaho. Hindi ka biktima, kundi kasabwat. Katahimikan. Hindi totoo iyan. Ang internal audit ay nagsasabi ng kabaligtaran. Mga peking pagbili. Shell companies. Akala mo hindi maghuhukay ang kumpanya mo. Nagkamali ka. Wala akong alam sa kanyang nakaraan. Sabi niya mahal niya ako. At naniwala ka. Ang sayo. Ngayon ay pwede mo nang isisi ang lahat sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Gusto mo ng bagong buhay na may pera. At isang batang kabit, ngunit nagkamali ka. Siya ay mas matalino. Ginamit ka niya tulad ng ginamit mo ako. Ibinaba ni Andrea ang telepono. Kakaibang pakiramdam. Hindi tagumpay, hindi man lang kasiyahan, basta kawalan. Ang taong nakasama niya sa loob ng 15 taon ay naging wala, basta isang estranghero na nagtatago sa likod ng maskara. Kinagabihan, dumating si Mike. Nagdala ng mga dokumento mula sa kumpanya. Opisyal na conclusion ng internal audit. Ipasa ito ni Andrea sa investigador bukas. Paano mo kinakaya? Tanong niya. Sinusubukan ko. Para kay Alana. Para sa sarili ko. Tama iyan. Alam mo, hinahangaan kita. Maraming babae sa iyong sitwasyon ay basta na lang maghihiwalay at susubukang kalimutan. Ngunit lumalaban ka. Hindi ko magagawa ng iba. Kung bibitawan ko ang aking mga kamay, ibig sabihin ay nanalo siya. Ibig sabihin ay walang saysay ang lahat. Ngumiti si Mike. Ikaw ay isang matatag na babae, Andrea. Umupo sila sa kusina. Nagteti. Nag-uusap ng magaan. Nang walang tensyon. Nagkwento si Mike tungkol sa kanyang trabaho. Nagplano rin siyang umalis sa retail chain.
Balak niyang magbukas ng consulting agency. Tumulong sa mga kumpanya na bumuo ng transparent na sistema ng pagbili upang mabawasan ang mga tulad ni Marco. Paliwanag niya. Ikinuwento ni Andrea ang kanyang trabaho, kung gaano niya kamahal ang kanyang propesyon, kung paano niya kinakalkula ang mga pandaraya sa mga dokumento, kung paano niya nakikita ang mga numero. Ikaw ay isang tunay na financial detective, sabi ni Mike. Maaari ring sabihin, umalis siya huli na ng gabi, at nahuli ni Andrea ang sarili niya na nakangiti sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Basta nakangiti ng walang dahilan. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagbigay ng kumpletong pahayag si Victoria. Ikinuwento ang scam, ang kasabwat na nagngangalang Alan Cruz, na nagparehistro ng mga kumpanya at naglilinis ng pera, kung paano sila nagtatrabaho sa iba't ibang lungsod. Umabot sa 15 biktima. Napakalaking halaga. Sinampahan si Marco ng kaso. Una ay tumanggi siya. Pagkatapos, nang naintindihan niyang sapat ang ebidensya, sumang-ayon siya sa isang plea bargain. Nagbigay ng pahayag laban kina Victoria at Alan, kapalit ng conditional sentence. Nasa korte si Andrea. Nang basahin ang hatol, Marco, 30 conditional sentence. Obligasyon na bayaran ang pinsala sa kumpanya at magbayad ng kompensasyon kay Andrea. Victoria Garcia, 7 taong pagkakulong. Alan Cruz, 8 taon. Pag-aresto ng ari-arian. Bahagyang kompensasyon sa mga biktima. Nang lumabas si Andrea sa gusali ng korte, nilapitan siya ni Marco. Andrea, patawarin mo ako, naging tanga ako. Tiningnan niya ito, isang sirang, tumanda sa loob ng ilang buwan na lalaki. Hindi na ang dating mayabang na gwapo na pinakasalan niya. Hindi kita mapapatawad, Marco. Ang ginawa mo ay hindi mapapatawad, ngunit hindi ko hinahangad ang masama para sa iyo. Mabuhay ka, magbago ka, at maging mabuting ama kay Alana kahit ngayon. Tumalikod siya at umalis. Nang hindi lumilingon, sa labas ay naghihintay si Mike. Sa huling ilang buwan, madalas silang magkita, hindi bilang magkasintahan, basta bilang magkaibigan. Sinusuportahan niya siya, tinutulungang harapin ang mga problema. Nasa tabi niya. Kapag mahirap, tapos na ang lahat, sabi ni Andrea. Oo, ngayon nagsisimula ang bagong buhay. Nagpunta sila sa isang cafe para ipagdiwang ang tagumpay, isang maliit at simpleng tagumpay. Laban sa kasamaan at pagtataksil. Hindi inasahan ni Andrea na pagkatapos ng korte ay mabilis na magbabago ang buhay. Pagkalipas ng isang linggo, tinawagan siya ng isang malaking auditing firm, Vector Audit. Nag-aalok ng posisyon bilang pinuno ng Financial Control Department. Narinig namin ang tungkol sa kaso mo, sabi ng HR manager na si Miss Cruz, kung paano mo inilantad ang fraud scheme, kung paano ka nagtipo ng ebidensya, naghanap ng iba pang biktima, at dinala ang kaso sa korte. Kailangan namin ang mga ganoong espesyalista, mga tao na marunong makakita ng nakatago. Ngunit ako ay isang chief accountant, hindi auditor. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ka namin kailangan. Alam mo kung paano gumagana ang accounting sa loob. Alam mo kung saan hahanapin ang mga paglabag. At higit sa lahat, mayroon kang matibay na hawak. Hindi ka sumusuko. Ang suweldo ay 3 beses na mas mataas kaysa sa kasalukuyang trabaho. Plus benefits, plus training, plus growth prospects. Humingi si Andrea ng oras upang pag-isipan. Ngunit alam na niya ang sagot sa loob niya. Kinagabihan, tinalakay niya ang alok kay Alana. Ma, kakayanin mo ba? Bagong trabaho iyon. Bagong tao. Kakayanin ko. Sinta, marami akong pinagdaanan. Kakayanin ko rin ito. Niyakap siya ni Alana. Ikaw ang pinakamatatag na nanay sa mundo. Tinanggap ni Andrea ang alok. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula siya sa bagong trabaho. Opisina sa sentro ng Makati. Isang team ng 2 tao. Mga seryosong proyekto. Mahirap ang unang buwan. Kailangan niyang pag-aralan ang partikular na aspeto ng auditing. Matuto ng mga bagong pamamaraan.
ngunit mabilis na naka-adapt si Andrea. Ang kanyang analytical mind at atensyon sa detalye ay nagtagumpay. Ang unang malaking proyekto ay ang pag-audit ng isang retail chain. Iyon mismong chain kung saan nagtrabaho si Marco. Ironiya ng tadhana. Nakahanap si Andrea ng mga paglabag na nagkakahalaga ng 8 milyong PHP. Ang scheme ay katulad ng ginamit ng kanyang dating asawa. Peking pagbili, pinalaking presyo, kickbacks. Nagpasalamat ang kumpanya. Napatigil ang mga paglabag bago pa lumaki ang problema. Magaling ang trabaho, Miss Andrea. Sabi ng CEO sa meeting, hindi kami nagkamali sa pagkuha sa iyo sa team, mas gumaan din sa bahay. Nakapag-adapt na si Alana sa bagong realidad. Tinulungan siya ng psychologist na maunawaan na ang annulment ng kanyang mga magulang ay hindi ang katapusan ng mundo, basta pagbabago lang ng sitwasyon. Nagsimulang muling mag-aral ang bata na may matataas na marka, na humaling sa programming, nag-enroll sa mga kurso, gumugugol ng oras sa computer, gumagawa ng mga simpleng laro. Ma, sa tingin mo, makakapasok ba ako sa IT school? Tanong niya minsan. Kung magsisikap ka, makakapasok ka. Kung gayon, magsisikap ako. Nagkaroon ng kakaibang kapayapaan sa pagitan nila ni Marco. Hindi na siya nagbabanta, humihingi, o sumusubok na magmanipula. Basta ginagawa lang ang kanyang obligasyon. Nagbabayad ng suporta para kay Alana. Minsan sa 2 linggo, ay kinukuha si Alana sa mga weekend. Bumalik ang bata, na malalim ang iniisip. Si Papa ay nakatira sa isang maliit na apartment. Sabi niya, halos wala siyang muebles. Nagtatrabaho siya bilang sales associate sa isang electronics store. Sabi niya wala nang ibang tumatanggap sa kanya. Kailangan niyang magsimulang muli. Malaki ang pagbabago niya. Naging tahimik. Malungkot pa nga, natahimik si Andrea. Wala siyang nararamdamang galak. Basta naintindihan niya, ito ay natural. Gumagawa ang isang tao ng mga desisyon. Kinakaharap ang mga kahihinatnan. Nakuha ni Marco ang nararapat sa kanya. Pinutol ni Ginang Lopez ang ugnayan sa kanyang anak. Matapos ang kwento tungkol sa deed of donation, ayaw na niya itong makita. Naibalik ang apartment sa pamamagitan ng korte. Napatunayan ang pag-abuso sa tiwala. Ginawa ng biyenan ang testamento kay Alana. Sana kahit apo na lang ang makakuha, sabi niya. Madalas siyang bumibisita kay Andrea at Alana. Tumutulong sa apo. Nagluluto ng tanghalian. Gumagawa ng gawaing bahay. Naging tunay na lola, na hindi siya dati. At pagkalipas ng 3 buwan matapos ang korte, dumating ang balita tungkol sa kompensasyon. Mula sa nakumpiskang ari-arian ni na Victoria at Alan, binuo ang isang compensation fund. Ipinamahagi ang pera sa lahat ng biktima. Naibalik ang halos 40% ng ninakaw. Naibalik kay Andrea ang mahigit 1 milyong piso. Hindi niya ginastos ang pera sa sarili niya, kundi nagbukas ng educational account sa pangalan ni Alana. Hayaan mo lang itong lumago. Pagkalipas ng ilang taon, mag-aaral ang anak ko sa unibersidad. Magagamit ang pera. Ang mga babae mula sa chat na mga biktima ni VC ay nakatanggap din ng kompensasyon. Nagpapasalamat ang lahat kay Andrea. Kung hindi dahil sa iyo, basta na lang kaming sumuko. Isinulat ni Melanie mula sa Baguio. Pinagkaisa mo kami. Tinuruan mo kaming lumaban. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi. Higit pa doon ang ginawa mo. Ibinigay mo sa amin ang tiwala sa hustisya. Unti-unting tumahimik ang chat. Bawat isa ay bumalik sa kanyang buhay. Ngunit alam ni Andrea, kung kailangan ng tulong ng sino man sa kanila, palagi silang magsuportahan. Patuloy silang nakikipag-ugnayan ni Mike. Nagbukas nga siya ng sarili niyang ahensya ng consulting sa procurement at financial control. Naging maganda ang takbo ng negosyo. Masigasig na lumapit ang mga kumpanya sa dating pinuno ng logistics department na alam ang lahat ng mga pitfalls mula sa loob. Gusto mo? Gawin kitang partner? Tanong niya minsan. Sa iyong mga kasanayan at aking mga koneksyon, maaari nating pag-ulungan ang mga bundok. Salamat. Ngunit hindi. Gusto ko ang aking trabaho.
stability, team, projects. Naiintindihan ko. Ang alok ay nananatili. Kung magbago ang isip mo, ipaalam mo lang. Nagkikita sila minsan sa isang linggo. Nanonood ng sine, naglalakad sa parke, nag-uusap lang. Walang pagmamadali, walang obligasyon. Basta dalawang matatandang tao na komportable sa isa't isa. Hindi ka ba nag-iisip ng bagong relasyon? Tanong ni Mike isang gabi. Naisip ko. Ngunit sa ngayon, ay hindi pa ako handa. Kailangan ko ng oras. Upang ayusin ang sarili ko. Upang makabawi. Naiintindihan ko. Hindi rin ako nagmamadali. Pagkatapos ng aming paghihiwalay, kinailangan ko ng 2 taon upang muling magtiwala sa mga tao. Ibig sabihin, magkaibigan lang tayo, magkaibigan tayo. At pagkatapos ay titingnan natin. Lumipas ang 1 taon mula sa hindi magandang Martes na iyon nang matuklasan ni Andrea ang unang paglilipat sa account ng Horizon Invest Corporation. 1 taon ng sakit, pakikipaglaban, luha, at tagumpay. Nakatayo si Andrea sa balkonahe ng kanyang bagong apartment. Oo, bago. Ibinenta niya ang lumang 3-bedroom unit at bumili ng isa pa sa isang bagong lugar na may tanawin ng parke. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe sa chat ng mga biktima ni VC. Mga babae, ibinabahagi ko ang aking kagalakan. Nagbukas ako ng sarili kong beauty salon. Isinulat ni Melanie. Ngumiti si Andrea. At nagsulat sa chat. Binabati kita. Tayong lahat ay magtatagumpay. At si Marco. Natamo ni Marco ang nararapat sa kanya. Ang 3 taong conditional sentence ay lumipas na. Nagtatrabaho siya bilang manager sa isang maliit na kumpanya, nagrerenta ng isang studio apartment sa labas ng syudad, at nagbabayad ng suporta para kay Alana, ng regular. Sinubukan ni Marco na ayusin ang mga bagay-bagay. Nagbibigay ng mamahaling regalo, ngunit hindi nagbabago ang isip ni Alana. Ayoko ng kanyang mga regalo. Gusto ko na maging tapat siya. Sabi ng kanyang anak. Hindi pinilit ni Andrea na magkabati sila. Nabuhay pa si Ginang Lopez ng 1 taon matapos ang lahat ng pangyayari. Namatay ng tahimik sa kanyang pagtulog dahil sa atake sa puso sa edad na 71. Simple lang ang libing. Dumalo rin si Marco. Nakatayo sa isang tabi. Umiiyak. Hindi siya nilapitan ni Andrea. Sa ilalim ng testamento, napunta ang apartment ni Ginang Lopez kay Alana. Inayos ni Andrea ang mga dokumento at ipinarenta ito para sa pondo sa universidad ng kanyang anak. Lumipas ang 30 taon mula sa hindi magandang Martes na iyon. Si Alana ay 17. Nag-aaral siya sa ika-11 baitang sa IT High School at naghahanda para makapasok sa UP. Isang kumpiyansa, determinadong dalaga. Ma, gusto kong maging katulad mo, sabi niya minsan. Malakas, malaya, kayang ipagtanggol ang sarili. Magkasama na sila ni Mike ng 25 taon. Komportable, kalmado ang kanilang relasyon. Naisip mo na ba ang kasal? Tanong ni Mike. Naisip ko. Ngunit hindi rin ako nangangailangan ng marriage certificate. Mahalaga sa akin na magkasama tayo. Sagot ni Andrea. Pinalaki ni Mike ang kanyang negosyo. At si Andrea naman ay naging pinuno ng Financial Control Department na may 20 katao sa kanyang team. Sa parehong taon, inimbitahan si Andrea na magsalita sa isang kumperensya para sa mga babaeng negosyante. Ang paksa. Paano protektahan ang iyong negosyo? At personal na pananalapi. Pagkalipas ng kalahating taon, lumabas ang kanyang libro. Financial Security sa Pamilya. Paano protektahan ang sarili mula sa pandaraya? Naubos ang 5,000 kopya. Sa loob ng 1 buwan, maraming kababaihan ang nagpasalamat sa kanya. Dahil nailigtas niya ang kanilang pamilya mula sa piskal na pang-aabuso. Isang gabi, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Hello, ako po si Miss Carla. Nabasa ko ang libro nyo. Naglilipat ng pera ang asawa ko. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Ngumiti si Andrea. Nag-usap sila ng 1 oras.
Ipinakita ni Andrea kung paano kumilos upang ipagtanggol ang sarili. Tinahak niya ang kanyang landas. Mahirap, masakit, ngunit tama. At ngayon ay kaya na niyang tumulong sa iba. Lumipas ang 5 taon mula sa hindi magandang Martes na iyon. 5 taon ng bagong buhay. Natapos ni Alana ang UP. Nakakuha ng cum laude diploma. At nakakuha ng trabaho sa isang malaking IT company. Nagtatrabaho pa rin si Andrea sa parehong kumpanya. Ngayon ay direktor na ng departamento at may PhD in economics. Ibinenta ni Mike ang kanyang negosyo. Sa perang nakuha, bumili siya ng isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Inalok niya si Andrea na lumipat doon ng magkasama. Lumipat sila. Bahay na may hardin, swimming pool, at lawa. Nagsimulang magtanim si Andrea habang nagtayo si Mike ng workshop. Isang gabi ng tag-araw, nakaupo si Andrea sa terrace. Nasa tabi niya si Mike. Dumating si Alana, kasama ang isang binata. Ipinakilala siya sa kanyang mga magulang. Isang programmer, matalino, magalang. Umupo sila, nagkakape, at nag-uusap. Nagkwento si Alana tungkol sa trabaho. Nagbiro si Mike. Nagtawanan ang lahat. Tiningnan ni Andrea ang eksenang ito. Bahay. Hardin. Pamilya hindi ang sinimulan niya. Iba. Bago. Mas maganda. Dumaan siya sa impyerno. Sa pagtataksil. Sakit. Pakikipaglaban. Ngunit nabuhay siya. Akala ni Victoria na ang lahat ng babae ay pareho. Mahina at walang laban. Ngunit nagkamali siya. Mayroong isang hindi natakot. Isang lumaban hanggang sa huli. At ngayon ay nakakulong si Victoria. Si Marco ay naghihirap, habang si Andrea ay namumuhay ng buo, maliwanag, at masaya. Lumubog ang araw sa horizon. Ang huling sinag ay nagkulay ng langit sa madilim na pula. Isang maaliwalas na gabi. Tahimik, payapa. Ngumiti si Andrea. Naghihintay ang buhay. Mahaba. Kawili-wili. Puno ng kahulugan. Nasa tabi niya ang mga taong mahal niya. Na nagmamahal sa kanya. Nanaig siya hindi kay Marco. Hindi kay Victoria. Nanaig siya sa sarili niyang takot. Sarili niyang kahinaan. Sarili niyang pagiging mapaniwalain. At iyon ang pinakamahalagang tagumpay sa kanyang buhay.